Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Pakibati po yung katabi natin na Blessed Sunday to you. Ngayong linggong ito, ang usapin natin ay usapin ng pag-ibig. Araw-araw tayo'y nagmamahal at umiibig. Pero ang tanong, naintindihan ba natin kung anong klase ng pagmamahal o pag-ibig dapat ang ating pinabahagi sa ating kapwa? Laging sinasabi, maraming mukha ang pag-ibig. Maraming mukha ang pagmamahal. At madalas, or minsan, yung klase ng pag-ibig pala na binabahagi natin ay hindi yung klase ng pag-ibig na gusto ng Diyos na ibigay natin sa ating kapwa. Unang-una sa ating mga pagbasa, merong tatlo tayo, pwede natin pagnilayan, tatlong bagay para masabi natin na ang pag-ibig na ito ay tunay. Na ang pag-ibig na ito ay nakalinya sa pananaw, sa isip at puso ng Diyos. At ano po yun? When we go back to our first reading, makikita natin na sinasabi doon na ang tunay na pag-ibig ay kakayanin ang lahat ng pagsubok. That true love endures. And we already have a sense of it kasi alam natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay, ito yung talagang nagpapaalab sa atin para wag sumuko sa mga bagay-bagay na ginagawa natin. Mga magulang na patuloy na nagsasakripisyo, mga magulang na pumupunta sa abroad, mga anak na patuloy na nagiging breadwinner para sa pamilya, we name it all. Alam natin na lahat ng mga bagay, kapag we are fueled by true love, hindi tayo sumusuko at tumitigil. Kaya nga, nung sa unang pagbasa natin, si Pablo at Bernabe, sinabi nila, kailangan natin pagdaanan lahat ng ito para makapunta tayo sa kaharian ng Diyos. They already have a sense of their mission na kalakip ng kanilang mission ay ang paghihirap na kanilang kailangang harapin sa buhay. And thus, my dear friends, in everyday na paggising natin, kailangan nakalagay doon sa puso't isipan rin natin na sabihin natin ngayong araw na to hindi magiging madali. Lahat yan, even the richest people, they also go through difficult problems sa pang-araw-araw. Magkakaiba man lang level, pero alam natin sa bawat paggising natin may pag-asa, may buhay, but at the same time, sa bawat paggising din, merong mga pagsubok na kailangang harapin. Pero when you truly love, kapag sinasabi na tunay na nagmamahal ako, sabi mo sa isip mo, may pagsubok ngayong araw na to, pero hindi ako susuko. May pagsubok ngayong araw na to, pero hindi ko susukuan. Because I know that after all of these things, all of these sacrifices, merong pupuntahan, kaharian ng Diyos, mas magandang buhay, mas matibay na relasyon. Pero kung yung pag-ibig na yan, susuko agad, hindi yung klaseng pag-ibig na gusto ng Diyos na meron tayo. Because we know that there's this kind of love na kapag happy lang, nandyan, kapag pagsubok na, nagtatago. I love you nung may pera lang, tapos nung wala na, iniwan na. My dear friends, the kind of love that we should have is an enduring kind of love. And that's why when we go to the second part, ito kasi when you have that love within you, kung may pag-ibig yan, at ramdam na ramdam mo rin yung pagmamahal ng Diyos sa iyo, yung pangalawang punto, yung una, di ba? Love endures. At yung pangalawa naman, love transforms. Pinapanibago ng pag-ibig, hindi lang ikaw, kundi yung ibang taong nakapaligid sa iyo. When we go back to our second reading, sabi ng nakaupo sa trono, lahat ngayon ay binabago ko. So when you truly love someone, kailangan mo ring at least, you become the instrument para mapabuti yung buhay nila. Kung talagang iniibig mo yung iba, kailangan yung mga taong nakapaligid sa iyo, mayroong nagbabago sa buhay nila. Kasi merong ganitong klase ng pagmamahal. O dahil mahal kita,
sige lang, gawin mo lang yan kahit masama. We tolerate the people around us thinking that that is kind of loving. Pero hindi. When you love, you make sure that the people around you ay nagbabago at mas nagiging mas mabuti, hindi naging mas masama because you tolerate. Kasi yung paniniwala mo na kapag mahal mo, sige lang, wag mong sasaktan. Kapag mahal mo, wag mong i-feedback. Kapag mahal mo, dapat walang negative na marinig mula sa'yo. Hindi eh. When you love someone, kahit masakit, pagsasabihan mo. Kahit masakit, itatama mo. Pero kasi kapag pinabayaan mo lang na ginagawa yung masama, then that's not love. Tinotolerate mo lang. Kasi takot kang makapanakit ng feelings? Hindi eh. When we go back to the life of Jesus Christ, kapag sinabi niya, o galit siya, kapag sinabi niya kay Simon Pedro, o demonyo, di ba? Why are you doing this? He confronts the people because out of love, He wants them to be good. At ito yung para sa atin, no, mga Pilipino generally, kasi ayokong makapanakit ng iba, ayokong masaktan yung feelings niya, ayokong makarinig ng negative comments mula sa kanila, kaya takot tayong itama yung iba. Pero again, kapag tunay na nagmamahal, kakayanin mo ring itama yung iba para mapanibago rin, hindi lang ikaw, pati na rin yung buhay nila. At ang panghuli na pwede nating pagnilayan sa ating patungkol sa pag-ibig at pagmamahal ay ito. Sa huling bahagi ng ating Ebanghelyo, sinabi ni Jesus, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko kapag kayo ay mag-ibigan. So yung una, love endures. Pangalawa, love transforms. At yung panghuli, love witnesses. At ano yun? Anong ibig sabihin nun? Love witnesses whom? Na kapag nakita ng ibang tao yung pagmumukha natin, kailangan nasasalamin ay si Kristo, hindi tayo. And this is a challenge for all of us, my dear friends. Sabi nga dito, in our own witnessing, dapat makita ng ibang tao at maniwala sila na merong Diyos. Na in our witnessing, sana maramdaman ng ibang tao na merong Diyos. Na in our witnessing sa ating pamumuhay sa pang-araw-araw, they will convince that God is truly love. Kasi kapag yung nakikita nila, kapag tayo nakikisalamuha sa ibang tao ay division, corruption, negative things, paano sila maniniwala na merong Diyos? Paano sila maniniwala na ikaw ay umiibig? Paano sila maniniwala na ikaw ay iniibig ng Diyos kung sa pamumuhay mo ay taliwas naman sa iyong pinaniniwalaang klase ng pag-ibig? That's why it is very important, my dear friends, na nauunawaan natin yung tunay na kahalagan ng pag-ibig o pagmamahal na yan sa ating buhay. Kasi minsan, sabi natin, I love the Lord. I praise the Lord. I will kneel down in front of the church. I will serve the Lord. I will become a church servant. I will become a priest, a nun. Pero sa action naman, taliwas. That's not love. That's pretension. That's not witnessing. It's a drama. That's not true love. It's a selfish kind of love. Kung tunay kang umiibig, nakita ka pa lang ng ibang tao, convinced na sila, merong Diyos. Naglalakad ka pa lang, nagsasalita ka pa lang, naniniwala na sila, ay ito malapit sa Diyos. Siguro, di ba? That's why sometimes you notice other people, sabi mo, oy, pari po ba kayo? Ay, hindi po. Meron silang sariling aura, pakikita mo agad sa salita, sa aksyon, you will already have a sense of what's happening inside that person. So ngayon, ang tanong, when other people see me, see you,
whom do they see? Or who do they see? Sarili mo o ang Diyos? My dear friends, I hope and I pray that as we journey together, as we grow deeper in our faith, sana mas lumalaki yung pagmamahal ng Diyos at lumiliit yung ating sarili. Sana mas lumalaki yung pagmamahal ng Diyos kaysa yung mga pansarili nating ambisyon. Sana mas lumalaki yung Diyos kaysa yung sarili nating ambisyon, direksyon, at plano. When we truly love God, we will say, "Let your will be done. I will do this everything, not in my own ways, but in yours. And I promise that I will endure whatever it takes, whatever happens, kasi alam kong kalakip ng tunay na pagmamahal ang tunay na pagsasakripisyo." At naway, sa pamamagitan nito, yung ibang tao rin, ma-inspire din at matutunan din kung paano yung tunay na magmahal. And I know we will forget later on how to truly love. That's why, kapag nakalimutan mo kung paano magmahal, lagi mong balikan yung krus. Si Jesus na inunat lahat, namatay para sa pagmamahal. Ganyan din sana yung maging motibasyon natin sa pang-araw-araw nating pag-ibig. So bukas, gigising ulit tayo, Monday. May mga problema, pagsubok, bilang pamilya, bilang magkakaibigan, bilang church servants, bilang kaparian, kamadrihan, pero sabihin natin, mga pagsubok lang ito, pero alam namin dahil sa pag-ibig, hindi namin susukuan. Amen.